Sound check, sound mic. Amen. Magandang umaga po sa mga isa. Kayo po ba'y masaya ngayong umaga? Amen? Amen. It's great to be in the house of the Lord this morning. Amen. Happy Father's Day po sa lahat po ng mga tatay. Amen? Amen. Lahat po na ay magsitayo. Awitin po natin ang page 48, I am resolved. Amen. Page 48 of our hymnals, I am resolved. Amen. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. First and I am resolved no longer to linger. Ready, sing. I am resolved no longer to linger. Tired by the words they lie. These that are higher, these that are nobler, these have I learned by sight. I will hasten to Him. Hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He hath the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Amen. Third stanza po, mga tatay aawit. Amen? Amen. Yung mga tunay na lalaki. Amen. Mga tatay. Amen? Amen. Third stanza, I am resolved. Ready, sing. I am resolved. Amen, mga tatay. Follow the Savior, faithful and true His name. Did what He said, do what He willeth. He is the living way. Ano mo now? I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Fourth stanza. I am resolved to enter the kingdom, leaving the paths of sin. Friends may oppose me, foes may beset me, still will I enter in. The verse now. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Last stanza. I am resolved, and who will go with me? Come, friends, without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, will walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Amen. Kayo po may masaya ngayong umaga. Amen. Amen. Another song, page 53, When We All Get to Heaven. Amen. Nandiyan na po ba? Amen. 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 Ang mga lahat na ligtas ay magsabi na malakas na Amen. Amen. When we all get to heaven, page 53 of our hymnals, first stanza, sing the wondrous, ready, sing. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout a victory.
stanza. Let us then ready sing. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout a victory. Let's stand up. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of glory now. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout a victory. Amen. Iba sa inyo, pag umawit, parang purgatorio lang ang punta. Amen. We will go to heaven. Amen. Are you saved? Amen. Be sure you are saved. Amen. We will be singing with the countless of angels with that kind of singing, kapatid. Pambira. Dapat na-excited tayo eh. Kaya nga, yung unang awitin pa lang natin, dapat na excite na tayo, kapatid. Amen? Kasi kung hindi tayo na-excite ng langit, ano na lang. Tama ba? Amen? Praise the Lord, there's heaven. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon sa kaligtasan. Kaya sigurado po ligtas ka. Amen? Kaya dapat sigurado po ng bawat isa. Praise the Lord sa presensya ng bawat isa. Ang anak po ng Diyos at mga bisita po natin, salamat po sa Panginoon. Sa mga katatayan na nandito, this is your special day, amen? Wala mo nang maglalaban ng mga tatay, amen? Bukas na lang, amen? Bukas na lang po. Pero, yung iba daw, tapos na daw ng Friday. Kaya, salamat sa Diyos, mga kapatid. Kaya tayo muna manalangin, amang Diyos, muli, salamat po ngayong umaga, sa blessing po, Panginoon, naman, na kami po ay nadala niyo po sa bahay sambahan. Thank you, Lord, for the great decision that you have given to your people, O God, to come to church. For every husband, for every wife, for every children po, Panginoon, at maging sa mga bata, for every individual. Especially to our visitors, O God, thank you na sila po ay napaunlak sa panyaya, sila po ay makarating ngayong umaga sa pagpanambahan po, Panginoon. Salamat po na kayo po ang higit na dakila, namin pong amang nasa langit po, Panginoon, sa inyo pong dakilang pag-ibig, sa mamagitan ng inyo pong banal na, ng inyo pong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, na siyang nagdanak ng kanyang banal dugo dun sa krus ng Kalbaryo. Kami nagkamit ng kapatawaran buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan noon, Panginoon, kami po inilagay niyo po sa inyo pong pamilya. Tayo po sa inyo pong salita po, Panginoon, that as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Thank you, Lord, that you are our Heavenly Father. And marami pong mga tatay nandito rin po, Panginoon, na mga ama ng tahanan, mga husband po, Panginoon, pagpapalain niyo po about bahagi namin pong pagtitipon. Ang salita niyo po may papahayag. Mga awitin namin pong aawitin. Ang awitin po ng choir, ang awitin po, Panginoon, ng special number. Ang aming pong children's department activities, pagpapalain niyo po, Ama. All we have to do today po, Panginoon, is to honor your name, to give glory to your mighty name, O God. Yes, give us a humble heart, Lord. Just give us a appreciative heart for what you're going to do for us the whole day. Bless you po, Panginoon, bawat isa. Forgive us our sins, cleanse our hearts. In all these things we pray. In Jesus' name. Amen. And you may be seated. Maraming salamat po sa bawat isa. Muli sa inyo pong pagtayo. At muli magandang umaga po sa inyo. Praise the Lord. Kanina yung mga maaga ay nakapag-picture-picture na po sila doon. Amen. Siyempre yung mga maaga, sila po yung nagtanggap, mga kapatid. Amen. Kaya kayo, wala na kayo mamaya. Kaya kanina, makikita nyo na lang po sa picture yung pinanggap nila. Amen. But before that, mga kapatid, praise the Lord for successful evangelistic meeting na meron po tayo sa Talag, Kabagan, nung last Friday night, mga kapatid. Amen. Praise the Lord sa mga kapatiran po doon. Tayo po, nandiyan po yan sa ating pong acts, nandiyan po yung report. Salamat po sa matagumpay, mga kapatid. Amen, na pagdadapos po. And then next week po, or this week, I should say, sa Friday, ay doon naman po tayo sa Libag Sur, mga kapatid.
Doon naman tayo sa barangay. At doon, malapit lang, kapitbahay lang ng Iken family, mabutid, ang barangay court, doon naman po tayo. Kaya yung sa mga iswan, pakitas na po ang kamay mga iswan, area iswan, pakitas na kamay. Munti ng iswan, di ba? Nalipat na kasi Ivan. Magbigay kayo ng contribution niyo po. Ano ba sinabi? Kay Lala, bigyan niyo po kay Lala yung contribution pang pamerienda. Pang pamerienda po, bigyan niyo po kay Lala po. Kasi si Lala, pakitas na kami si Lala. Ayan po si Teacher Lala, amen. Kaya bigyan niyo po para may pampabili tayo ng merienda. Siguro goal natin doon, 100, amen. 100 na maipon natin doon, mabatid sa libag. Kahit anong uring libag, okay lang yan, amen. Para sila makarinig ng salita po ng Diyos, amen. Pag-pray po natin. And then, yung isto noon po, pag-usapan natin, kay mamayang hapon, balik po kayo. Meron tayong divided fellowship po mamaya, 1 o'clock. Maganda maaga para we will enjoy the time. But then, matatapos tayo, 11:30. I promise to do my best, amen. To love God in my country, amen. Parang hindi kayo naniniwala. Oo, magbumulta kayo pag matatapos ko ito talaga ng 11:30 mamaya po, meron tayong divided fellowship, men and ladies. May practice po, wala pong BYF po mamaya, pero may practice po yung ating sabayang bigkas. Sa bayang bigkas, may practice po mamaya at 1 o'clock. Yung mga ladies po, diyan po kayo sa loob. Yung mga hindi kasali po sa bayang bigkas, kasama po kayo lahat, ladies fellowship, and then men's fellowship dito. Hatiin natin to, lagyan natin mamaya ng divider to. Dito lang ang gagamitin nila Para diyan po tayo mga men, amen? Meron tayong divided fellowship mamaya. Balik po kayo. Pwede kayong magdala ng mga mainom-inom, amen? Amen? Amen. Kita nyo yan. Talagang mag-amen kayo, Kape, yun. Masyado kayo excited. Baka mga may dala na kayo yan, mamaya po, 1 o'clock, maka-assemble na po tayo and we'll have a great time of fellowship with our men and then the ladies, mga batid. Then yung BYF, sa bayang bigkas ay may practice po sila. Dito lang naman po sila, kaya hatiin natin mamaya. Maglagay po tayo ng veil. Yan, maglagay tayo ng veil yan mamaya. Kaya huwag natin kalimutan din po, next week po, dire-diretso yung ating pong activity mga batid. Walang tigil, walang pahinga, amen. Sa Sunday po, yung ating pong promotion Sunday sa ating pong mga children's department. So meron po tayong dalawang ipopromote, grade 6, grade 7 na po sila. Dito na po sila by July, nandito na po sila magdadalo mga batid. And then we'll have also a recognition for them for the 1 year na kanilang performance sa ating children's Sunday School. Ay meron po tayong recognition for them. And then ICANN incentives na rin po. Salamat po sa mga nagbigay na, pero mga gusto nyo pong magbigay, mga hindi pa nagbigay, you are very much welcome para sa palitan ng ICANN incentives ng mga bata rin po sa coming Sunday, this coming Sunday. Huwag natin kakalimutan yan. At cleaners po natin, area north and west mga batid, ang ating pong cleaners ngayong maghapong ito mga batid. Amen? And then, praise the Lord mga batid. Sabi ko nga po, ngayon po ay ang ating pong araw ng mga tatay. Amen? Kaya araw ng mga tatay or Father's Sunday, praise the Lord. When I go back with our Father's Sunday, the first time that we have our Father's Sunday 2022, June 2022, I think June 12 yata, eksaktuhan po yun noon. Kailan na kami noon? 5. Si Brother Terso, ako, meron kami isang bisita, taga-Tabuk. Baptist din na nakapunta dito. Tapos yung tatay ni Jeya, rating yun tanda ko. Tapos yung tatay ni Joshua, yan, 5. Tapos si tatay ni Brother Terso, 6 kami pala, 6 na mga tatay. Nung first Sunday namin na, first other Sunday po natin dito. Doon pa tayo sa kabila. Mabiyaya po ng Panginoon. Pero salamat, as the years go by, ang Diyos ang nagdadagdag. Amen? Kaya praise the Lord sa lahat ng husband at lahat ng tatay. Mangyari bang tawagin natin dito sa harap? Amen? Pati na yung mga bisita. Lahat po, mga tatay, husband. Kaya dito po kayo. Huwag kayong mahiya na may asawa na kayo. Amen? Si Brother Eric, parang ayaw nyo pa yata nga Halika dito. Wow, praise the Lord. Pambira kung isa asawa mo dyan, kapatid, di ba ba, Amen? Magiging masaya ka, Amen? Praise the Lord. Ito si Kuya Marshall. Wala po siyang paningin, mga kapatid, kaya inaalalayan po. Okay? Pero praise the Lord, siya po ay nabuksan ang kanyang paningin spiritual. Siya ay nakakilala sa Panginoon, Amen? Tawagin natin mga tatay po dito, Amen? Wow! Meron tayong bisitang tatay, si Brother Jim Big, tatay po yan ni Jim Brel.
Gibrel, nandito siya ng last Sunday. Praise the Lord, amen. At yan po yung ating po mga naggigitingan. Yan po yung tunay na bayani ng tahanan, amen. Payag ba kayo, amen? Amen. Kaya dapat bigyan natin ng honor ang mga tatay sa simbahan, kapatid. Sila po yung haligi ng tahanan, kapatid. Amen? Hindi tatayo ang bahay kung walang haligi. Amen? Kasi walang sasabitan ng ilaw pag walang haligi, kapatid. Amen? Sige, picture muna daw. Picture muna tayo. Picture tayo doon. Tingin tayo doon. Yan, thumbs up tayo, thumbs up. 1, 2, 3. Isa pa po. Maybe 1, 2, 3. May puro 1, 2, 3. Siyempre meron tayong token sa kanila, mga kapatid. Kaya tawagin natin ang mga tatlong bodyguards, amen? Magdadala ng ating pong token mula kay Saltimo, amen? Kaya nandyan po. 2, 4, 6, 8, 10. Ayan po. Andyan po, mga kapatid. Andyan po ang ebidensya. At ibibigay po ang ating pong, pasensya na kayo, maliit lang na maliit ang nakuha natin eh. Kasi nakuha na yung malalaki. Alright, amen. Sige, distribute the gift. Okay. Ilan pa tayo lang? Kabilang yan. Wait. Pag-20 na ako. Sige, ako muna. Ako na ako. Sige, okay. 20 lang kasi sakto yan. Sige po, gaganyan na. Okay, man. Makita niyo po yan. Nakalagay yan yung ating tin. Sabi ko, magagamit niyo po yan araw-araw. Especially po sa mga konti na lang. Amen. Ayan, suotin nyo para picture kayo. Picture tayo. Ako ang wala, okay lang. Ayan. Tagalin nyo, may papel pa yan sa loob. Ayan, kaya nakalagay yan sa... Pahiram muna ako, sir. Kulang nalagay. Wala ko, sir. Okay lang. Ayan, nakalagay yan sa likod. As for me and my house, we will serve the Lord. Tapos nandiyan po yan sa harapan. Father's Day. Amen? Father's Sunday. Sige po, suot nyo po. Suot nyo po, picture tayo. Okay, salamat sa mga 3 bodyguards. Amen, palapakan natin. Ayan, doon po. Alis na rin yan, hindi ka kasama. Alright, amen. 1, 2, 3, thumbs up. Lugi ako, wala akong sa Isa pa akin. po. 1, 2, 3. Okay na po. Amen, palapakan natin ang ating mga tatay. Amen, God bless you po. Amen, praise the Lord. Ang bira, sakto talaga yung ating pong na-order. Ako'y nagkulang. Mali po kasi po ako ng paglagay. Kaya, well, anyway, praise the Lord mga kapatid, na ang bawat isa ay mayroon, amen? Sabi ko magagamit niyo po yan, oo. Kahit matutulog kayo, pwede nyo gamitin yan, amen? Oo. Okay? Hanggang pag isang araw, lihimlay kayo, gagamitin yan, pangtakit na sa mukha ninyo, amen? Congratulations po sa ating mga tatay, God bless po sa inyo. Meron po tayong registered nga po na tatay 21, kasama po ako doon. Wow, praise the Lord! Kaya medyo nakunti talaga yung aking... Pero kagabi, nag-isip ng kukulangin yata, sabi ko. Actually, may mga hindi pa nakarating nating na mga naimbitahan. Kaya, o-order pa ako para sa kanila. Praise the Lord, meron tayong karagdagang token. Yan na lang yung token natin, yung magna. Sa couples. Yan. Siyempre, meron po tayong... eldest father. Diba? Ang ating pong pinaka may edad, hindi lang po pinakamatanda, pinaka may edad, amen? Pinakamaraming edad na tatay, mga kapatid, 1,563. 91 years old si Tatay Jose Arugay, amen? Arugay. Bigyan mo ng mag, yan, amen? 91 years old, praise the Lord. At bigyan ka pa ng Panginoon ng another 90. Ang pira, 180 na yun. Okay, praise the Lord. Congratulations tayo. Nawa, abutin din namin ang iyong edad na nakapaglilingkod sa Diyos. Congratulations. And then we have also a youngest father. Okay, tamang-tama yung bisita natin. Si Sir Jim Vic Bigosman, 31 years old. Yan sa likod po. Praise the Lord. Amen. Amen. Congratulations. At meron po tayong most number of children. Okay, most number of children. Okay, most number of children, mga kapatid, 95 children. Pero hindi siya nakarating, kapatid, kasi nandiyan po sa kabila yung misis niya. Lying in, nagle-labor ba? Matipid lang ang mga tatay, yung nanay, 9 ang po pinakamarami, di ba? Tama, man? Pero dito, 5 lang, matipid po mga tatay natin. Si Tatay Nestor Maggay, man, with 5 children. Congratulations. Hindi na siya pwedeng magkaanak kasi wala na siyang asawa, man. Praise the Lord sa ating po mga tatay. God bless po.
At dalangin ko po na tayo po ay magpatuloy sa Panginoon at kasama natin ang ating pong pamilya. Amen? And of course, we have our visitors this morning. Praise the Lord for giving us first-time visitors. Meron tayong second time. Yan po si Gemma sa si Gemma. Yan, second time po natin si Gemma at saka si Julie. Amen? Yan, si Julie second time. Sino pong second time natin? Si JB. Tama? Second time na JB, tama? Yan, praise the Lord. Anak ni Sister Marijan. At si Kuya Marcial, third time. Tama tayo? Ay, Kuya Marcial, tama? Third time ni Kuya Marcial. Praise the Lord. At may first time po tayo na tatay, siyempre si Sir Jimbic. Ayun po sa likod. Yan po yung anak niya po ay naimbitahan po ni Jayden. Ngayon, kita niyo yun? Excited po si Jayden, grade 6. Eh, nakapag-preach dun sa school nila. Naimbita niya yung isang classmate niya last Sunday. At nakarating ng umaga, inihatid ng hapon, nakauwi, nagulat ng hapon, nandyan siya. Ay inihatid ng tatay, nakabalik ng hapon. Amen? Yung first time nakabalik ng hapon, ikaw tagal-tagal mo na sa simbahan, di ka bumabalik ng hapon. Amen? sabi ko sa kanya, kay Jim Bert, sabi ko sa kanya, tamang-tama na ka, imbitahan mo si papa mo sa Sunday kasi Father's Sunday. Opo, imbitahan ko. Kaya nakarating siya kanila, nandyan siya. Sabi niya, saan si papa mo? Susunod daw po siya. Ngayon, nandyan, inaantay niya. Ay, nakarating kasama pa yung bunso. Tama, sir? Kasama po yung anak niya. Praise the Lord, mabutin. Salamat po sa Panginoon. Mula po dyan sa bagay po sila, mabutin. And we also have here, mabutin, saan pa dito? Si Ate Imelda rin po, second time natin, kasama natin ngayong umaga, praise the Lord. Dito po siya last Sunday, na bautismo po from Katagdaman. Ang imbisita ni Tatay Nestor, dito kasama po natin. At meron po tayong mga first time po dito, si Richelle Bacunot, mga batid. Saan po siya? Pakita nyo nga po. Ayan, si Richelle, yun po ay, ano niyo po ate? Ay, si Brother Pangkin, ni Brother Ariel. Praise the Lord. Apo'y college student. At sama po natin ngayong umaga. Praise the Lord. At kasama rin po natin from Itchagi, Isabela, si Shania Ramos. Ay, mga anak, amen. Si Shania, praise the Lord, from Itchagi. Grace Baptist Church, tama? Grace Baptist Church. Churchmate niya, kung natatandaan niyo po sina Kisaya, Kizia, yun po noon, yung mga tatlong maliliit na mga college student. Sila din, maliliit po talaga sila sa Itchagi, amen. Yan, praise the Lord. Kasama po natin. And from Tumawini, kasama po natin si Marie Yvonne Bakiran. Yan, praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Kasama rin natin ngayong umaga. Sino po nag-invite sa inyo, ma'am? Walking po, praise the Lord. Paano niyo po nalaman yung church? Nagtanong, kanino po natanong, ma'am? Wow, sa? Wow, praise the Lord, amen. Mga tricycle driver, alam na nila ang ating church, amen. That's great, mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Si Shania, kahapon, nag-message yan sa akin sa ating page. Nagtatanong kung pwedeng magsimba. Sabi ko, pwede. Okay? Makadalo dito. Sabi ko, pwede. Yung mga pwede nga, ayaw nga amen. Ang sabi ka, dalo ka, praise the Lord, at nakarating po siya ngayong umaga. Estudyante po dito ngayon sa Tugigaraw. At kasama rin, yan po kasi Sir Jimbic, praise the Lord. Sinapayin natin ang pangalan. Praise the Lord, mga kapatiran po from Apayaw. Kasama natin last Wednesday, nandito po si Pastor Trumpo, diniliver sa atin yung ating pong bagong pulpit, amen? May kasama pa yung bigas, amen? You see, mga kapatid, nung last Wednesday, ubus na bigas namin, wala na, hindi na sana kami kakain hanggang ngayon eh. Magpapasting na sana kami. Kumpira, dumating si Pastor Trumpo, binigyan po tayo ng bagong pulpit, mga kapatid. At meron pang kasamang isang sakong bigas, amen? Talaga naman siniswerte, di ba, amen? No, hindi po. Yan po yung blessing, mga kapatid. Yan. Salamat sa Panginoon, kasama po natin, mga member po sa KGB Solid Rock, Baptist Church sa Luna, Apayaw, Guzman? Ano pa? Ay, Gonzales. Ang naisip ko, di Guzman siya, Kuya. Gonzales family. At kasama nga ng tahanan si Kuya Angel, amen? Father Angel, tayo nga po kayo, mga Gonzales family.
At si Hannah po, yan po yung bunsong kapatid ni Cedric. Natatanda niyo si Cedric, di ba? Amen, grade 9 na po siya. Ngayon, first year na po siya. Ayun din si Cedric pala, amen. Parang hindi kita nakita, Brad. Parang medyo pumayat ka ngayon. Cedric, alaman po sa Gonzales family, praise the Lord. Yung bunsong anak, si Hannah, mag-aaral po dito, mga kapatid. Kaya ihahatid po nila. At nagkita po kami ni Sir Angel nung last time pumunta kami sa Apayao. Last month po yata yun. Sabi niya, Pastor, makakadalo na pa kami ulit doon. Babalik kami doon kasi yung anak po namin si Hannah ay mag-aaral doon. Amen? Salamat sa Panginoon. Yun po yung pinakamaganda sa mga tatay, na mga anak. Saan mo sila dadalhin? Mag-aaral. Dapat may simbahan na madadaluhan. Amen? And praise the Lord, mga kapatid. Si Cedric ay tumagal dito ng 3 taon, di ba? Tama? 3 taon, mga kapatid. Kasi first year niya, pandemic, tama? Ngayon, second year, nakadalo dito, mga kapatid, hanggang nag-graduate. Ngayon naman ay sumunod ang kanyang ate. Ang kanyang ating mga kapatid. Amen? Ewan ko ba kung may susunod, amen? Hindi natin alam sa mga susunod na kabanata. Kaya praise the Lord. Salamat po sa ating mga bisita. So, meron po tayong bisita. Salamat sa Panginoon. Si Sister Gigi Lynn nakabalik na, amen? Na-Bible study na kaming kahapon. Nagbakasyon kasi sila sa Bagdao. Praise the Lord. Ngayon, nandito na. At kasama rin natin si Brother Junjun, amen? Ang husband po ni Sister Joy. Praise the Lord. Nakasama po natin ngayong umaga, amen? At kasama rin natin po si Faith, amen? Siya po yan. Wala nyo, hindi na po siya nakikilala. Si Faith po yan. Kayo naman. Alam naman, 3 buwan lang naman hindi nung batin hindi nyo na nakaalala Praise the Lord. Baka meron pa akong nakakalimutan dyan. May mga bagong dating, amen? Wala na po. Praise the Lord sa presensya ng bawat isa ngayong umaga. Tayo po ay magsitayo at awitan natin ang bawat isa. Welcome to CBBC. It's the church where you belong at magkamay ng bawat isa. Father's Day. Come on, ikot po kayo. Okay, let's sing the song. Welcome to CBBC. Welcome to CBBC. Come on, sing. It's the church where you belong. Welcome to CBBC. Our message is the gospel of Christ the living way. CBBC, welcome to today. There's a welcome. Come on, there's a welcome. There's a Christmas. Here, hallelujah, there's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome. Bigay ng buhay. Buhay. Kung kilala mo si Kristo, ligayang buhay. Kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kasi ay kakamtan ang maging kay Kristo ang ligaya ng buhay. Amen. And you may visit it. Amen. Praise the Lord. Ulang na yung 3 kanta. Pwede na kayo makakaupo para sa ating pagkakamayan. Amen. Next time ay gawin na nating medley, mga kapatid. Huwag natin kalimutan. Sabi ko po, nung last week po ay sabi ko gusto ko mga family Bible study. Lunes, I think, o Martes, nandun kami kay Iken family. Ng Wednesday, nagpa-schedule ako sa Santo Tomas family na mag-Bible study. At okay po sila. Pero pagdating ko po doon, nandiyan naman po yung iba. Nag-invite po pala sila. Sabi ko maganda pala ito. I-start natin yung area Bible study. Amen? Kaya this coming Tuesday po, mga taga-area 1, ay diyan naman po tayo. Area is 1 po pala. Doon tayo kina Cortina family. Amen?
Doon tayo mag-Bible study sa Tuesday, 6 o'clock p.m. 6 o'clock. Ay 6 o'clock p.m. Kaya dalo po kayo, mga taga Iswan, amen. Doon po tayo kina Nanay, Tatay Ismael sa kasi Nanay Marigold, mga kapatid. And then huwag natin kalimutan ang ating pong prayer meeting this coming Thursday at 6 o'clock p.m. Amen? Amen? Kaya come to our prayer meeting, mga kapatid. Kaya alam niyo po, mga kapatid, kung ganito ang attendance natin ng prayer meeting, mga kapatid, we can expect more from God. We can expect more from God. Mga kapatid, sapagkat the powerhouse, mga kapatid, is the powerhouse is the prayer meeting, amen? Yeah, because prayer is power. Kaya don't you ever neglect our prayer meeting service, 6 o'clock p.m. po, mga kapatid, Thursday. Kaya po sabi ko, dami kong gustong gawin. Kaya gusto kong balik yung discipleship, di ka umakalat ng oras, mga kapatid. Kaya tapusin mo natin. Next week, meron po tayong promotion Sunday. And then sa July 3, first Sunday of July, mga kapatid, we'll have our student Sunday, bring your classmates Sunday. Amen? Kaya mga estudyante, mga kapatid, ay encourage na sila magdala ng kanilang mga classmate. Praise the Lord sa mga estudyante na nakapag-share na sa kanilang mga rooms. Sino na nakapag-share na sa kanilang rooms? Pakita sa kamay. Ayan o, mga high school natin. So ilan pa lang? Dadalawa pa lang? Tatlo pa lang? Dapat makapag-share na kayo sa inyong room. Mga elementary students namin, nakapag-share din po sila. Nakita ko sa kanilang record, yung magkapatid na Pentecostes, grade 4 pa lang yun, sa grade 6. Si Johanin, nag-share siya sa dalawang room, 60 ang kanyang nawin. Grade 4 student yun, mga kapatid, babae yun. No? Tapos si Jaden, nakashare na rin po siya sa kanyang klase. Kaya need to share, mga kapatid, the gospel to your classes. Amen? Ay po ba yung masaya, amen? Parang nalugi kayo ba? Okay? We have to be happy. We are in the church, amen? And that's involved in every activity that we have in our church, mga kapatid. Kaya, kung kayo po'y masaya, ay dadako tayo sa ating pagbibigayan. Tawagin natin ating mga ushers at tayo po'y dadako sa ating pong offering. At kung sa mga bisita namin, hindi namin po kayo nanyayahan sa gawain ito. But if you want to be a part, then you are very much welcome. Ayos po namin kayo po'y maging kabahag. Kung nais niyo po maging kabahagi, then you are very much welcome. Sino po dito mga magulang o lola, lolo na nandiyan po yung mga anak niyo po sa o mga anak katapo niyo po sa Sunday School? Pakitayo nga po. Pakita yung po makakatayo pa ko yung so, parang kinakahiyan yung mga anak niyo. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Biro talagang staggered pa, di ba? Amen. Praise the Lord. Next Sunday po, promotion Sunday ng mga anak po ninyo. Yeah, would encourage you to come, kapatid, on our Sunday recognition. You must be a part, mga kapatid, sa programa para sa inyong mga anak. Amen? That would be on Sunday. Salamat sa Panginoon, pwede po kayo makakaupo. And then this would be the second to the last Sunday of the month. Next month po, mga kapatid, last Sunday na po. Okay? This is the 25th Sunday po to 26 next Sunday. Ibig sabihin, kalahati na po tayo. Out of 52 Sundays. Okay? Naka 25 na po tayo ngayon, kapatid. Next week po ay 26. So, sa 26 Sunday na yun, kapatid, ilang Sunday na nadaluhan mo? Amen? And then next Thursday din po ay 26 prayer meeting na natin. Ilang prayer meeting na nadaluhan mo, kapatid? Doon sa 26 na yun. Kaya ano ganda yun po yung binibilang dapat natin, kapatid. Amen? So, I mean to say, mga kapatid, halfway na po tayo. Ang ating reporting ay ating tithes and offering report. I will be giving back to you, mga kapatid, kung paano tayo pinagpalo po ng Diyos for the first part of 2026, mga kapatid. Amen? Sabagat ang pagbibigay, mga kapatid, yan po ay pagpapala. Amen? Sabi ng Bible, it's more blessed to give than to, and God loveth a cheerful giver. Kung tayo magbigay tayo ng masaya. Nulit ko po sa mga bisita, hindi po namin kinanyayahan sa gawain niyan.
Pero nais niyo po maging kabahagi, you are very much welcome. Ipag-pray niyo po ang ating kaloob ngayong umaga, sir. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na namin makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Lord sa umagang ito na kami inipon dito po Lord sa iyong bahay-sambahan upang makapanambahan po Lord sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po Lord sa mga pag-ingat at biyaya pinagkaloob mo sa amin sa mga nakarang araw at kakalakasan Lord na binigay niyo sa amin sa araw na ito. At salamat din po Lord sa natapos naming Sunday School lesson na napag-aralan sa umagang ito at dalangin po namin Lord, handa mo kami mga sarili sa aming morning service. Bigyan mo kami Lord ng wisdom upang manawa namin ang mga salita na aming mapakinggan. At lalo na po, bigyan niyo po ng wisdom ang inyong likod na magbabahagi sa amin ng inyong salita. At i-bless niyo po Lord ito ang aming pagbibigayan sa umagang ito. I-bless niyo po ang bawat isa at bigyan niyo po ng kakayahan at kagalakan na magpagbigay upang mayroong magamit po sa inyong gawain dito sa Tugigaraw. At salamat din po Lord sa mga pinagkaloob mo sa aming mga bisita ngayong umaga Lord. At bless niyo po Lord ang buong gawain namin na buong maghapon sa araw na ito. At patawarin mo kami Lord sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Lahat na ito ay aming nilidalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, Shigib. Amen. The song stand please and let's sing the song 294 to the work. Sound check. Amen. Page 294 of our hymnals to the word. Amen. First stanza. To the word, ready, sing. To the word, we are servants of God. Let us follow the path that our Master has trod. With the balm of His counsel, our strength to renew. Let us do with our might what our hands find to do. Ano verse now? Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. Sing Santa. To the word, let the hungry be fed. To the fountain of life, let the weary be led. In the cross and His banner, our glory shall be. While we herald the tide, salvation is free. Ano mo siya? Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope,
and we shout with a cry, so salvation is free. Everybody now, toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us walk and wait till the Master comes. Amen. You may be seated po. Bakit? Sound check. Amen, lahat po tayo ang magsitayo. Awitin po natin ang page 19 sa likod, ibig kong isalaysay. Amen, nandiyan na po ba? Amen? Amen, first stanza. Ibig kong isalaysay. Ready, sing. Ibig kong isalaysay, magulong ko sa langit, ang walhati
may hangover pa kasi si Kikart. Medyo masarap pakiramdam mga kapatid. Naubobo ba? Uwinin natin mga kapatid sa ikalawang stropa. Ibig at awit, ibig kong isalaysay ang buhay ni Jesus. Tapos ng iwaga, lipos sa pag-ibig. Nais kong iyong malaman ang tanging dahilan. Bakit mahal sa ating ngalan niyang banal? Ibig kong isalaysay ang lumang kasaysayan ukol sa pagmamahal ni Cristo sa tanang tropa. Ibig kong isalayan sa nagkababati. Kahit sila ay waring laging nauuhaw, at kung ako'y umawi sa kalwalhatian, ang lumang kasaysayan ang awit kong mahal. Ibig kong isalaysay ang lumang kasaysayan ukol sa pagmamahal ni Cristo sa kanan. Amen. Praise Lord. Na tayo may dalako sa pinakamalagang bagay ng ating pong pagtitipon, ang pangangaral po ng salita po ng Diyos. Amen. Tayo may manalangin, mapakinggan natin special number. Dakilang o Diyos, muli salamat po sa bawat nagampanan naming bahagi ng aking pong pagpanambahan po, Ama. Salamat po, Panginoon Lord, for the visitors of God who come. Salamat po, Panginoon, sa kanilang paunang sa panyaya. Sa mga guests po, Panginoon, salamat po sa kanilang presensya. Bless you po, Panginoon, ngayong umaga. Ang pangangaral niyo pong salita, mahamon yung bagay po mga anak niyo. Kung lingkod na gagamitin po, Panginoon, ang mapagpapalain niyo po. Bigyan po ng karunungan galing po sa inyo. Bless you po ang awitin na aming pong maririnig. May handa ang puso't isipan ng bawat isa sa buwan natin. Dalangin po namin niling sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. And you may be seated.
Praise the Lord. Palapang natin mga tatay, amen. Sabi ko, ang aawit natin winning side. Para kahit man lang sa simbahan ay winning side kayo, amen. Hindi lang lagi losing side, amen. Tayo po ay, may side pa ba? Meron pala. Kasi nakikita sila sa kabila, okay? Tayo po magsilayo mga kapatid at tayo po dadawa sa ating mensahe. Time 11:30 mabatid. Kanina I already preached the other messages with our Sunday school. Sabay yung ating mensahe mabatid ay naka-angkla din po mabatid sa ating pong Sunday school kaninang umaga. Let's open our Bible in the book of Ephesians. Ephesians mabatid, the book of Ephesians, chapter 6. Kaya kung isa kayo sa mga nandiyan na nakapanood at nandiyan po yung asawa nyo na kumaawit, di ba ba? Kaya it's a great blessing, amen? Ang dati yung asawa mo ay nakanta sa video, okay, amen? Ang awitin niya ay My Way, amen? Pero ngayon, ang awitin niya ay God's Way, amen? In the will and side. Ephesians chapter 6, verse 2. Verse 2 po tayo, mabutin. Alam po natin yung verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. And verse 2, mabutin, sabi ng Bible verse 2, ready read. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise. Sabi ng Bible, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. This morning, mabutin ang mensahe natin, the honor of a father, ang karangalan ng isang ama. Tayo may manalangin namang Diyos. Maraming salamat po ngayong umaga po, Panginoon, sa blessing. Thank you for your word. Thank you, God, for the song of the fathers of God. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito muli po, Panginoon, na kami po ay makapakinig ng inyong pong salita. Bigyan mo po ng wisdom ng inyong pong lingkod. Bigyan po, Panginoon, ng karunungan sa pangangaral. Bless po mga nag-aalaga ng mga bata po, Panginoon. Mga maliit na mga bata, matingin po nila po, Panginoon Lord. Wala po maging makapag-focus po, Panginoon, sa pangangaral na ipong salita. Salamat po sa biyaya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kayo po'y makakapo. Maraming salamat po, mabutin, sa inyong pong pagtayo. The honor of a father. Ang karangalan ng isang ama. Honor means to regard and treat someone with admiration. Na kung saan ito'y tinitangala mo. Ito po ay nire-respeto mo. Ini-esteem mo. Pinibigyan mo ng kahalagahan, mga kapatid. And you know what? Among the 10 commandments, God specifically commanded children to honor both their father and their mother. Amen? Kasama yan sa 10 commandments, mga kapatid. The 4th commandment of God from the 10 commandments that honor thy father and thy mother. The children must honor their father and thy mother. And this is not conditional command, but an absolute command from God. Basahin natin yung 10 commandments, mga kapatid, sa Exodus. Nandito po yung 10 commandments, yung totoong 10 commandments, mga kapatid. Amen? Ay, hindi pa alam, Exodus chapter 20. Di man bahagi ng ating mensahe, mga kapatid, pero yung simbahan na naglalagay ng 10 commandments ay hindi naman po yung kumpleto. Ang kumpleto nasa Bible, Exodus chapter 20. Tinanggal kasi nila yung number 2 commandments kasi sasala sa katuruan nila, right? Amen? Yung sabi ng Bible na huwag kang sumamba sa imahen, sabi ng Bible. Pero tinanggal nila yun kasi bakit sasala doon sa kanilang practice. Pero dito ako sa Bible, kapatid, amen? Kompleto, walang dagdag bawas, kapatid, amen? Okay? Pero hindi po yun yung ating pong titingnan ngayong umaga. Sabi po ng Bible yan sa verse 12. Verse 12, ready, read, honor
thy father and thy mother, that thy days may belong upon the land which the Lord thy God given. You see, this command is unique because it is the first commandment with promise. Merong pangako pag sinunod mo, mga kapatid. Merong pong pangako pag bigyan mo ng parangal ang iyong mga magulang. Merong pong pangako. Ano pong pangako po ng Diyos? Hahaba buhay mo. Amen? Marami ngayong mga bata, kapatid, namamatay ng maaga. Wala nang paggalang sa manugalong Wala nang kontrol. Kasi pagala-gala sa labas, mga palit. Pakalat-kalat sa labas, mga palit. Yun, napagkamalan, mga palit, natukhang. Amen? Nung kami po yung nasa binyan pa, kapatid, kita ko yung mga bata na dati yung turuan namin, at isang araw mapadaan kami doon, kapatid, nadaanan po namin, sila po yung mga bangkay na 3, 10, 11, 12 years old, magpipinsan. Sabi mo, anong nangyari sa kanila? Napagkamalan po sila, nakursunada. Saan po? Yan sa daan. Anong oras? Alauna. Alauna, 10, 11, 12, alauna na madaling araw na sa labas. Talagang mapagkakamalan po sila. Patay, yung 3 bata, mga batid. Kaya nga, salamat sa Panginoon na mayroong salita po ng Diyos na dapat ang mga anak po talaga natin, sila'y natitame natin, natuturuan po natin, na tayo po mga magulang, ay tunay nga na tayo po'y kagalang-galang din naman. Amen? God promised blessings to those who obey it. Therefore, fathers, tayo po mga tatay, we ought to live honorably so that they may be worthy of respect God commands their children to give. Dapat tayo po'y maging kagalang-galang din naman mga bilang mga tatay. A father's honor is not found on wealth. Ang karangalan ng tatay ay hindi yan makikita sa kayamanan, hindi yan makikita sa kanyang edukasyon, gabay, hindi yan makikita sa mga bagay na kanyang inaangkin. Ang karangalan ng isang ama, mga kapatid, tandaan po natin, yung kanyang makadiyos na impluensya sa kanyang pamilya. Amen? Are you there? Amen? May kausap po ba kayong umaga? Amen? Yan po yung karangalan ng ama. Hindi dahil meron po siyang pinag-aralan, hindi dahil meron po siyang kayamanan, hindi dahil meron po siyang mga bagay ng sanlibutan, dahil may posisyon, may personalidad, meron possession. No! But the honor of a father, mabatid, is his godly influence to his children, to his family. Kaya ngayong umaga, mabatid, makita po natin yung honor ng isang tatay. Yung sabi ko nga sa inyo kanina, mabilis na lang tayo kasi yung sa Sunday School natin, mabatid, ay halos ganun na rin ito ang ating patutungan, mabatid. Number 1, 3 lang ito. 10 minutes per point. Amen? Per point. Amen? Si Sister Rio lang naniniwala sa akin, ha? Amen? Pag ganyan, din naniniwala talaga si Sister Rio. Pag mga maigsi, sabi ko, siya ang naniniwala, di ba? Kaya pag-pray natin, malang mangyayari nga, kapatid. Number 1, kapatid, sabi ng Ephesians, yan bagay sa Ephesians, balik po tayo sa Ephesians. Sa aklat po na Ephesians chapter 5, verse 22 and 23. Ephesians chapter 5. Kaya yung aklat ng chapter 5 ng Ephesians, kapatid, it's all about the church and Jesus Christ. And he portrays it and pictures it just like the relationship of the husband and the wife. Sabi ng Bible sa verse 22, are you there? Ready, basa. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Number 1, the honor of a father, his wife submits unto him. Amen? Parang walang tatay dito, Hindi kayo naniniwala sa sinasabi mo, mga tatay, Binibigyan ko na kayo ng authority and power bilang tatay, Amen? Sabi po yan ng Bible. Ako, hindi ko rin po sabi, his wife submits unto him. Ang kanyang asawang babae ay nagpapasabog sa kanya, kapatid, Amen? Sabi yan ng Bible, wife submit unto your own husband. Ang mga asawang babae ay dapat kayo magpasabog sa inyong asawang babae. Sabi ng Biblia, napakahalaga na ma-recognize ang God's divine order in the family. Sabi ko nga sa inyo kanina, mga butid, if the divine order of the family will not be followed, mga butid, that is a perverted, leadership in the home. The husband is the head of the wife and therefore has the responsibility of leadership. Sabi ng Bible, husband, submit unto your wife, submit unto your own husband. Ano pong tuloy? Ano pong tuloy? As unto the Lord. Kaya mayroon po yung as unto the Lord. Naggaya din naman sa Panginoon, sabi po ng Bible, mga kapatid. Kaya nga, meron kayong mga asawang lalaki na marang hindi pa po sila malago. O kaya wala pa sila sa simbahan, kapatid. Isang araw, uutusan ka, asawang babae. Sasabihin sa iyo, Mami, sweetheart, bili ka nga ng Red Horse. Kaya di ba sabi ng Bible, submit unto your husband. Hindi po doon natigil, sabi ng Bible, as unto the Lord. Naggaya din sa Panginoon, amen? Sa palagay mo, asawang lalaki, si Kristo ba'y mag-uutos sa tao para magbili ng Red Horse?
Kaya yung sabi ng Bible, as unto the Lord, nagkaya din naman sa Panginoon. Kaya sasabihin mo, asawang babae, hindi po pwede, sapagkat ayaw ng Panginoon na ikaw ay magkamasira ang iyong kalusugan. Mahal kita, hindi mo yan susundin. Amen? Yung ba hindi ka nagpasubmit? Nag-submit ka sa Panginoon. Sabi ng Bible, as unto the Lord. Amen? Pero sasabihin mo naman sa kanya, pero kung gusto mo na talagang mamatay, hindi ko ako isang case na maaga-aga. As unto the Lord, sabi mo ng Bible, naggaya din naman sa Panginoon. Amen? Kaya nga mahalaga, mga tatay, alam po natin ang pinapasunod natin sa ating pamilya. Amen? Nasasabihin natin, araw ng linggo, magsimba tayo. Amen? Na dapat alam po natin ang lugar saan tayo pupunta pag araw ng linggo. Ang ating tahanan ay nasa bahay, sambahan dapat mga kapatid. Amen? Kaya dapat ang mga asawang babae, dapat maalam din kayo kung nandito kayo. O sabihin na isang araw, asawa mong lalaki, walang sisimba ngayon. Yung sabi ng Bible, as unto the Lord eh. Sa Panginoon ba yun? Sasabihin ba ng Panginoon na hindi tayo sisimba? Hindi ba dapat simba tayo? Ano siya sabi ko sa mga young people natin, mabuti, sabi ko sa kanila, that they are here, they're serving the Lord, and their family is not yet here. Sabi ko, pag-igihan nyo ang patutuo nyo sa bahay ninyo. Pag-igihan nyo ang patutuo nyo sa bahay ninyo. Ayusin ninyo, igalan nyo ang mga magulang ninyo habang kayo nagpapatuloy sa simbahan. Sapagat pag isang araw, mga magulang nyo pipigilan kayo sa simbahan, you can stand. Sasabihin nyo sa mga magulang nyo, Pa, Ma, bakit nyo kami pipigilan sa simbahan? Kaya nga tayo pinagpapala ng Diyos eh. Kasi may simbahan ako na pinupuntahan, pinagpipray ko kayo, pinagpipray kayo ng simbahan. Diba? Ngayon, aalisin nyo po ako dun sa skirts. Di inalis nyo po ako dun sa pagpapala ng Diyos. Gusto ba nating mangyari yun? Pero kung wala kang magandang patuto sa bahay ninyo, ay wala din. Hindi mo pwedeng ipanindigan ang iyong ginagawa sa simbahan, amen? Kaya tinuturo ko na yun mga kapatid, mga nasama ko dito, kung sila'y masibag dito sa simbahan, ay dapat mas masibag sila sa inyong mga tahanan, amen? Amen? Hindi dapat maging doble kara, kaya kailangan ng paggabay ng mga magulang, mga kapatid, nandoon. Bakit napunta na ako sa anak, dito pa lang ako sa mga asawa eh. Pero niyo po mga kapatid, tinan niyo po, anong gagawin ng mga kababaihan? 1 Peter chapter 3 verse 5. Dito na nga lang ako sa outline ko para hindi na ako mapapalayo. Makaabot naman tayo ng alas 12. 1 Peter chapter 3 verse 5. Ano sabi ng Bible? 1 Peter chapter 3 verse 5. Ready rin. Are you there? For after this manner in the old time, the holy men also. You see, holy men. Mga banal na kababaihan. Sabi niya, who what? Trusted in God, adorn themselves being in subjection to their own husband. That is biblical, mga kapatid. Biblical leadership is not dictatorship. We do not usurp authority, mga kapatid. Amen. It is a leadership governed by love. Amen. Amen. It is a leadership governed by love. And sabi ng Bible sa Ephesians chapter 5 verse 25, sabi ng Bible, husband, love your wife. Husband, love your own wife, not the wife of your neighbor. Amen. Amen. Okay? Mahalin natin ang ating asawa, ang kanya-kanya nating asawa, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo kanina umaga, kung ang mga ama ng tahanan, ang mga husband, ang dapat pinaka-lovable, ang pinaka-strongest, and pinaka-pogi sa'yo bilang asawang babae, eh dapat ikaw din asawang lalaki. Wala ang pinakamaganda sa'yo kundi yung iyong asawang babae. Amen? Amen. Amen. The husband must be the lover. Kanina inutos yun. Husband, love your wife. Sinabi ba, wife, love your husband? No! Sabi ng Bible, husband, love your wife. Kaya ang lover dapat yung lalaki, kapatid. Amen? Siya yung nag-i-initiate, mga kapatid, para sa kanyang asawang babae. Hindi na kasi nakakapag-I love you ngayon, di ba? Amen? Pag nag-I love you, purnit. Di ba na pag nag-I love you na rin, nakukorningan na. Anong gagawin na I hate you? Nama? Di dapat find time din na ma-date mo pa rin yung iyong asawa, kapatid, eh, ma? Ang bira nung nangliligaw ka, eh, talaga naman, pinag-uutangan mo ba para ma-date mo, eh? Ngayong asawa mo na, 5 na anak, di po ba? Isang drum ng katawan, di mo na niti-date, eh, ma? Nanohan niyo po mo tayo, eh, ma? Mga tatay, mga nanay, mag-ibig kayo mga nanay, eh, ma? Kaya kayong mga kabataan, hindi biro pag-aasawa. Eh? Kaya nung araw sinasabi sa kasabihan, ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isinusubo. Pag ikaw ay napasok, niluluwa mo. Amen? Kaya napakaganda, nandito na kayo sa simbahan. Mga kabataan pa lang, may prinsipyo na kayo ng salita ng Diyos. Meron kayong alalahanin. Amen? Napaganda ka na kayo mag-asawa. Okay? Eh dapat pag nag-asawa ka na kabataan, ready ka na physically. Are you ready physically?
Hindi mo kaya magbuhat ng isang timbang na tubig mag-aasawa ka na. Isang araw, makapag-asawa ka na mataba, man. Pardon to. Sabi ko. Ready ka physically, ready ka emotionally, hindi ka yung papas boy, mamas boy, papas boy. Dapat you are ready emotionally. Ay, mag-aasawa ka. Pambira, di mo pa naiwan ang tsupon mo sa bahay. Mag-aasawa na. That's why you must be ready emotionally. And you must be ready financially. Amen? Biglang kain yan. Hindi pwedeng pakain ka. I love you ka lang. Wala kang pagkain. Amen? Ready financially. And most importantly, you must be ready spiritually. Are you saved? Are you growing? Are you serving the Lord? Dapat ready ka spiritually. Okay? Ready ka spiritually. At dapat yung asawa mo ganoon din. Okay, yung isang working man, single siya. Pipray siya, lapit siya sa pastor. Pastor, mag-aasawa na ako, pastor. Ay, maigi naman. Di ba pinag-pray natin? Sino naman yung di ba? Pastor, pinag-pray ko po ito. Kasi meron pa akong, meron po akong 4 na S na qualification ng aking magiging asawa. Ganun ba? Pastor, ano naman yun? Dapat saved. Wow, praise the Lord. Tama naman yan, saved. Di ba? Okay? Ano yung pangalawang S? Scripturally baptized. Wow, baptist yan, di ba, Amen? Scripturally baptized siya eh. So, baptist siya. Yes, pastor. Ano naman yung isang S? Sabi niya, siya po yung servant. Nag-serve na siya. Wow, Amen. Ibig sabihin, ano po yung pang-4 na S? Pastor, yung pinakamahalaga, sexy. Sexy daw. Okay na sana yung sumingi. Okay? Husband, love your wife. The husband is not merely a leader but also a lover. Amen. Christ loved the church sacrificially. Likewise, husbands are to love their wives also selflessly. Kung hindi natin kayang iniwan ng pamamagitan ang ating po mga tsupon sa bahay, huwag ka muna mag-asawa. Amen. Kung hindi mo pa kayang iwan ng mga kapatid, yung kaldero nyo sa bahay, huwag ka muna mag-asawa. Sabi ko na sa Sunday School, sa biyay kong Panginoon, naki ako sa hirap, misis ko, salamat sa Panginoon, naki rin sa hirap. Okay? Pero ang magagawa, nung nakita ko ng misis ko, pogi ko daw, gusto niya ako kasawain, hindi na ako nakangge. Sabi niyo sasabihin sa kanya, ha? Pero wala po kami naggrabyado na kami po yung kinasal. Sa biyaya po ng Panginoon, sabi ko nga po sa inyo. Kami po yung nag-asawa, kami po yung nagtayo ng tahanan. Biyaya po ng Panginoon, hanggang ako'y pinalo ng Diyos. Ay, talagang wala kami naggrabyado. Talagang I take the full responsibility, mga kapatid, of all the things that I made, the decisions that I made, mga kapatid, even the wrong decisions that I made, mga kapatid, I take full responsibility of it. And praise the Lord, mga kapatid, naawa ang Diyos sa akin, mga kapatid, at muli, itinala niya ako sa kanyang gawain, at nakita ko ang pagkilos ng Diyos sa aking pong buhay bilang ama ng tahanan, amen? And one thing that I really praise to God, mga kapatid, binigyan niyo ako ng asawa na mapagpasakop. Binigyan niyo ako ng asawa na masunurin. Salamat sa Diyos. Even the time, mga kapatid, na wala ako sa kalooban ng Panginoon, nandun po siya. Na hindi po siya bumitaw, mga kapatid, sa aming relasyon. At nandun po siya, mga kapatid, with all her faith, mga kapatid, unto God. At ang Diyos, mga kapatid, ang nag-ayos, mga kapatid, lalo ng aming pagsasama bilang mag-asawa. Amen? Because I have a submissive wife. Meron akong asawa na mapagpasakop, mga kapatid. Ang isang kapitan ng barko, mga kapatid, hindi siya nag-uutos sa mga nandoon para sa kanyang sariling benepisyo, but for the safety of everyone on board, ng bawat isa na nandun nakasakay sa barko. If the captain is careless, pabaya ang isang captain, ang kapitan ng barko, the whole ship suffers, mga kapatid. Ganon din sa atin bilang mga husband. If we, the head of the home, not going to guide our family will be at mess, mga kapatid. God made the husband the head of the home, not to dominate his family, but to guide, to protect, and lovingly lead them safely through life's storm. Amen? Amen! E dapat ang ating pong pamilya panatag, maging sa araw po, mabatid ng pighati at araw ng storm. Amen? Amen! Sapagat nandiyan ang ama ng tahanan. Amen? And the wife, mabatid, she can lead unto him, okay? Unto his wife, mabatid, unto his husband, to her husband, I should say. Tandaan po natin, mga batid, gaano man ang asawang babae. Tandaan niyo po, mga tatay, gaano man ang asawang babae matapang, gaano man yan ka-strong. Di ba may mga strong na babae, di ba, Iman? Nag-uso mga under Armour, Iman?
Marami ng mga Under Armour dito eh. Amen? Kaya dapat mapagyari yan sa Kristiyanong pamilya. Amen? Not to usurp authority because you need to lead them by love. Amen? Amen? Okay? Kaya minsan kami ni Mrs. Pag gusto lang din naman, pag may time kami, labas kami magkape. Labas kami magkape. Yan, minsan may labas, mas magtimpla-timpla ng kape. Di ba timpla yan ng kape sa labas, mga batid? Hindi, para may time, alis kami, lalabas kami ngayon, kasama namin si Ate, yung pamilya namin. Okay, sama namin yung isang ampon namin, nandiyan, di ba? Punta kami doon sa Tinrile. Magkape lang sa mga kapihan mo sa gilid. Para mag-usap-usap mga kapatid. Amen. Tapos pagbalik mga kapatid, magsisisihan. Amen. Tignan niyo po, gaano man katapang ang babae. Minsan may strong na babae eh. 1 Peter chapter 3 verse 7 sabi ng Bible. Tignan niyo po, mga husband. Dapat alagain na pa rin natin, arugan pa rin natin sila nang naayon sabi po ng Biblia. 1 Peter chapter 3 verse 7. What the Bible says, tingnan niyo po. Are you there? Oh, ready pa sa likewise. Ye husbands, dwell with them. Your wives, their own wives, mga kapatid. According to? Sabi ko mga asawang lalaki dapat may knowledge din naman. Hindi naman yan patalinuhan kapatid. Pero palaguin naman natin yung kaalaman natin. Amen? Amen? Kaya dumating na ubusan ng gas, hindi mo alam maglagay na magpalit ng gasol eh. Magtanggal lang ng gasol eh, hindi mo alam. Dapat alam na rin mga napakasimpleng bagay eh. Ang sabi ng Bible, dwell with them in knowledge, giving what? Honor unto the wife. As unto weaker vessel. You see? Ang mga asawa, gano'n man ka-strong yan. Sabi ng Bible, weaker vessel yan. Ang sabi ng Bible, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not what? Hindi. Upang ang inyong panalangin ay hindi mapigilan, sabi ng Bible. Sabagat ang mga asawa natin, gaano man sila ka-strong, mga kapatid, sila pa rin po ay weaker vessel. Amen. Eh sila may monthly period eh. Period na pero may darating pa rin. Tama, amen? Pero ikaw wala kang monthly period, kapatid. Tandaan mo yan. That's why they are weaker vessel. Sometimes they are emotional. Amen? Hindi natin naunawaan yun, mga kapatid. Nasabi ng Bible, dwell with them as weaker vessel. You must be leading them. Minsan emotional sila. Tama po? Pero hindi natin naunawaan. Kasi babae po sila, mga kapatid. Salamat, sabi ko, hindi ako naging babae. Hindi may problema sana ako, bonbon, di babae man. Pero tayo po yung lalaki, nilalang ng Diyos na lalaki, mapalit. I-give natin po sila, mga kapatid. Okay? They may be strong. God describes her as the weaker vessel. Therefore, a husband ought to provide love, protection, security, and understanding, mga kapatid, sa kanyang asawang babae. Amen? Dapat maunawaan din naman natin yung kanyang pangangailangan. Amen? Nung kayo po yung mga asawang lalaki, nag-aanap buhay. Minsan naman ay mabilan nyo rin naman, mga kapatid, ng kanilang pangangailangan. Amen? Amen? Hindi mo alam, mga kapatid. Ang bihira. Okay? Minsan, gusto niya rin mag-lipstick. Wala pa lang pang-lipstick. Kawawa na, nagpukutot sa lipstick yan. Minsan, napagkakamalang lipstick yung floor wax. Amen? Hindi mo naman counting lipstick. Counting lang naman, amen? Huwag naman yung marami, amen? Hindi yung parang mga tinuka ng pato, amen? Okay? Na maayos din naman, mga kapatid, sa biyaya po ng Panginoon. Mansa, sabi ko nga po, as husband, we want to be king in the house. Then you are really the king in the house. But you know what? Ang problema kasi natin, we want to be a king. But we treat our wife as nanny. If you are a king, mga kapatid, there must be a queen. Amen! Eh gusto mo maging hari, pero yung asawa mo, nani, katulong, at chay, ay dapat hindi kapatid. Ay dapat reyna po siya. Ikaw nga hari, di mayroong reyna. Amen! Huwag niyo masyadong makasama si Harata. Ayaw mo kayo mag-away-away, ha? Okay? Eh dapat natutulungan. Ano niyo po, nakawipil ang katrabaho ng dalawa ni Mrs. Ayun po, kami nagtatrabaho ang dalawa ni Mrs. Mapatid. Sabi ko po, mas mahirap trabaho niya, panggabi po siya. Okay? No, ako po yung may day off. Ano po, ako po naglalaba. Pag day off ko po, kasi wala siyang day off.
Okay? Ang gabi po siya, karami siya talagang lantang gulay yan, mga kapatid, 12 hours ang trabaho nila, magdamagang nakatayo kasi trabaho sila sa industrial park. Ako medyo mas maaluan, kaunti at meron pa akong day off. Kaya pag rest day ko po kapatid, ako po naglalaba. Ako naglalaba, may anak na kami ng 2 years old pa si Abby, 2 years old, may trabaho pa si Mrs. mga kapatid. Nagdidiyaw ako, naglalaba pa ako. Pambira isang bagay na pinakaayaw ng mga kapatid. Yung magsampay, pag may mga bata. Ang liliit, ilampin, anyo, mga, ang liliit. Sabi ko, pwede ba wag na lang isampay mga to? Si Abby, alaga ko yan, 2 years old, nilagay ko, nilatag ko doon sa may terrace, nilagay ko ng foam, nilagay ko ng laruan, andun po siya, habang ako ko'y naglalaba. Hindi ako nahihiya, kapatid. Pero hindi na ako naglalaba, man? Tapos na ako, man? Nung Friday, man? Tutulungan ko siya, mga kapatid. Sabat, alam po'y mahirap din po yung kanyang ginagawa, mga kapatid. Man? Kaya nga nung time na ako po'y pagod na, sabi ko, tumigil ka na magtrabaho. Dito ka na sa bahay. Alagaan mo mga anak natin. Kaya tumigil na siya ng trabaho. 2012 yata, 2012. Yan, tumigil na po siya magtrabaho. 2013 or 2012. Tumigil na siya magtrabaho. Natigil ko po siya. Ako na lang. Diyan ka sa bahay. Tinulungan niya lang ako noon. Kasi bakit? Talagang kulang kami noon eh. Because of the wrong decisions that I made then, mapatid. Salamat ang aking may bahay. Talagang nandun naman ang kanyang support. Nandun yung kanyang pagtsatsaga namin nung araw, mga kapatid. Kaya yun, magkasama kayo mga kapatid. Tandaan po natin bilang mag-asawa, hindi tayo magkaaway. Amen? Ang kaaway natin ang diablo. Amen? Hindi naman lahat ng pagkakataon nagkakaunawaan kayo. Tama, amen? Kaya isang bagay lang kapatid na nangyayari, kaya napapatagal yung away, pinapalaki yung maliit. Dapat yung malaki, pinapaliit. Amen? At yung maliit, mas lalo pang liitan. Amen? Okay? Huwag magdulot mga kapatid. Isang araw ay nagtalo-talo eh. Hiwalay na tayo! Hiwalay na daw eh. Bakit naghiwalay? Abay nagtatalo kasi maghuwas ng pinggan. Ay, maghiwalay na. Sabi, hiwalay na tayo! Sabi nila, ay, yung lalaki pang matapang eh. Sige! Biro yung lalaki kasi di maganda leadership. Hiwalay tayo! Sabi niya. Kunin ko yung 2 panganay. O ba, kinuha niya pa hindi sa kanya. Sabi nila ba? Kapag natul, hindi maganda leadership niya. Ang siya pamayabang, oo. Hiwalay! Hindi dapat pinapalit yung malaki kapatid, man. Sabi ko, I'm not perfect. Pero salamat sa Diyos, meron perfect na salita ng Diyos. Kaya napakalaga talaga yung relationship ng mag-asawa. Tandaan natin, siyempre yung asawang babae pa ganun, yung asawang lalaki pa ganun, magkaiba pinalakay na eh. Di ba ba? Lalo kung magkaibang lugar po yan, di ba ba, man? Pero isang bagay mga kabataan, pag kayo Ilocano, sinong Ilocano dito pa sa kamay? Ilocano, mga Ilocano. Kayo mga Ilocano, huwag kayo mag-asawa ng Bicolano. Pinagbabawal yan ng Biblia, tandaan nyo yan. Kailanman, huwag kayo mag-asawa ng Bicolano, ha? Kasi hindi pwede mag-asawa ang kapwa lalaki, man? Bicolano pwede. Parang ang hirap ang tagal-tagal na parang kayo loading. Eto kapatid, yung asawang babae pa ganon, ang asawang lalaki pa ganon. Pero napakaganda kung bawat isa nakakakilala sa Panginoon. Merong Diyos na pinaglilingkuran. That's the triangulate relationship of the husband and wife. That there is God there, mabatid, that you are serving both. At habang ang kapwa babae at kapwa lalaki, ang asawang lalaki at ang asawang babae ay napapalapit sa Diyos, lalong napapalapit ang kanilang relasyon. Tama, man? The more the relationship of the husband to his God, and the more the relationship of the wife to his God is moving closer together, the relationship of the husband and wife is also moving closer together. Right? Amen? Papalapit ng papalapit, mga kapatid. Kaya mahirap, mga kapatid, pag hindi po naglilingkod ng bawat isa, o kung yung isa'y wala, mahirap po talaga yan, mga kapatid. Talaga kailangan nyo pong sikapin na gawin sila sa Panginoon. Lalo kayo mga husband, nandito kayo, mga wife nyo po hindi pa. Naligawan nyo nga noon naniwala naman sa iyo noon, di ba? Tama, ha? Hindi ka pa masyadong marunong magporma. Ngayon, niligawan mo para sa Panginoon, hindi mo siya makuha. Amen? Nung nanliligaw ka naman jologs ka naman, di ba? Pero nakuha mo ang kanyang oo. Bakit ngayon sa simbahan di mo na makuha ang kanyang oo? Ganon din naman kayong kababaihan. Di ba ba? Naibig nila kayo noon, wala pa kayo sa Panginoon. Bakit ngayon hindi nyo sila madala? Ngayon sa simbahan, nasawa nyo na po sila para sila umibig din sa Diyos na iniibig mo. Amen? Amen!
Wives, submit unto your husband. At tayong mga asawang lalaki, dapat talaga naman kasambit-sambit naman sila sa atin. Okay? Tulungan din naman natin sila sa gawaing bahay, kapatid. Amen? Pero salamat, may mga anak na kami, kapatid. Sila na pong bahala. Amen? Kaya sabi ko, kayo na yan. Dapat maging masipag kayo magugas ng pinggan. Kasi nung kami mga bata, nagugas kami ng pinggan. Kami nag-ugas ng pinggan. Ngayon, may mga anak namin, kayo na. Para pag magkaanak din kayo, mag-asawa kayo, magkaanak kayo, sila din maghuhugas, ha? Bawi-bawi lang yan, amen? Sa halimbawa, o ngayon, tamat-tamat kayo mga anak. O mag-aasawa kayo isang araw, tapos sabi mo sa anak mo, "Aba, ang tamat-tamat mo!" Sabi naman ni Lolo, takatin daw kayo noon. Pag-usap po kanina si Lolo sa si Lola, nung bata daw po kayo, batugan din po kayo pa eh. O di pa paano yun? Di po pa? Kaya ngayon pala mag-invest na kayo yung people! Amen! Para may ikukwento sa inyo! Okay? Na maayos ang araw sa inyo mga anak! Pwede nyo rin sila, meron kayong authority sa kanila. Alam mo anak, nung mga bata ako, masipag ako. Ba't maging masipag ka rin? Wala ko sa'yo. Ang sabihin sa'yo. Hindi po ba? Why? Submit. Tatapos na tayo. Number 2, his children are blessed after him. Tingnan ko sa Proverbs 20 verse 7. Proverbs 20 verse 7. Sabi ng Bible? Okay, ready? Are you there? Amen. Ready, basa? The just man walketh in his integrity. His blessed are what? Blessed after him. Kung mga anak natin pagpapalain, gawa mo, kapatid. Amen, natatay. Amen. Gawa mo na magulang na naglilingkod sa iyo. Sabi ng Bible, they are blessed. His children are blessed after him. Sabi ng Bible, just man. Matuwid na lalaki. Ang matuwid na ama, sabi ng Bible, sa kanyang integridad, ang kanyang mga anak ay pagpapalain. Our children are blessed because of the integrity and godly example of their father. Isa sa pinakadakilang honor, mga kapatid, ng isang tatay can be experienced to see is that children walking in God. Ang sabi ni Juan, kapatid, sa 3 John, chapter, kahit anong chapter, basta verse 4. Ang sabi po ni John, kapatid, 1 John, ay 3 John. Malapit sa hulihan po ng Bible niyo po. Ang 3 John po ay pagkatapos ng 2 John. Nakakuha niyo po? 3 John, chapter 4, verse 4. Ano sabi po dito, kapatid? I have no greater joy than to hear that my children walk wherein? Wala na akong pinakadakilang kagalakan, sabi niya, kundi yung makita ko ang aking mga anak na lumalakad sila sa katotohanan. And there is no other truth, mga kapatid, but the Word of God. Amen! O, napakaganda ng mga anak po natin, pinag-aaral po natin po sila. Sila po'y pinag-aandaan po natin para sa kanilang kinabukasan, mga kapatid. Walang problema po doon. Isang araw, meron po silang degree. Ano ang klaseng degree yan? Kahit may degree pa. Pero kung walang salita ng Diyos, is just nothing in the sight of God. Amen? Right. Sa balang tunay na kagalakan yung makita natin ang ating mga anak, lumalakad sila sa katotohanan, sa katwiran ng salita ng Diyos. Amen? Amen! That must be our greater joy as parents, mga kapatid. And they are blessed because we bring them and we nurture them, mga kapatid, in the Word of God. How this will happen? Paano mangyayari yan, mga kapatid? 5 minutes na lang. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6, sabi ng Bible, Ephesians chapter 6. Pag-adjust mo yung reload na. Okay, hugutin mo yung saksakan, mga matay yan. Verse 4, sabi ng Bible. Minsan alam natin yung verse 1 eh. Ano sabi ng verse 1? Children? Dapat memorize din natin yung verse 4, parents, fathers. Sabi ng Bible, verse 4, ready? And ye, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of whom? We need to bring them up in the nurture. How can we nurture our children if we are malnourished with the truth from the Word of God? Paano sila manonurture, mapati kung tayo mismo malnourished? Paano yung sabihin sa ating mga anak, simba ka anak, di naman kinasimba. Nagbasa ka ng Bible mo anak, di naman nagbabasa ng Bible. Mananahin ka anak, di naman kinananahin. We can do that, mga kapatid, through proper nourishment from the Word of God. Children need more than food and education. They need spiritual nourishment. Fathers must teach them God's Word and point them to Christ. Amen! Praise the Lord, itong magulang na ito, na sinamahan pa nila yung kanilang anak na mag-aaral at dadalhin sa simbahan, mga kapatid. Amen?
Para kahit nandirito, kapatid, sapagkat malayo na yung apayo, mahirap naman kaya pagsisimba, tapos balik-balikan, di ba? Tama, Amen? Pero kung nandyan siya, at least, makakadalo siya. May napakandaan, ma-ensure natin ang ating mga anak, kapatid, hindi lang po yung sila ay assured sa kanilang paaralan. Ang anak ko, insured na siya, meron na siyang cap pension plan. Meron pa ba yun? Wala na, sarado na, di ba? May nalugi na kayo, di ba, Amen? Sigurado na siya makakapag-college, sigurado na how about sa gawain ng Panginoong kapatid. Okay? Not only through proper nourishment, kaya tayo bilang mga ama ng tahanan, mag-aral din tayo, magkaroon tayo ng kaalaman mula sa salita ng Diyos. And not only that, Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. What does it mean, train? We need to have a practical training. Sabi ng Bible, hindi lang teach them, but train them. Because training takes practical training. Dadalhin natin talaga sila. It takes perseverance. It takes striving and teaching them kahit ayaw nila. Actually, yung salita doon sa Proverbs 22 verse 6, mga batid, yung salitang train, ang ibig sabihin yung choke. Choke them to death. Oh, no, not choke them to death. Choke them to be, to live. Di ba kayo mga motor pag mahirap anda rin ang ginagawa niyo? Di ba chinuchok niyo, di ba? Bakit mo chinuchok? Para mabuhay, amen? Amen? Ibig sabihin ng chok, yung training ko doon, mga batid. Ibig sabihin kahit ayaw nila, bilitin mo. Alam niyo po, pag meron po mga nalulunod, wala naman po ako lamang sa pag-save ng malulunod. Ano po ginagawa na din sa manalulunod? Kayo pa na. Ganyan. Yan. Ang ginagawa sa nalulunod, mga kapatid, para ma-save nila, paano nila hihilain niya, kapatid? Ganito po. Ganyan po. Ganyan. Para hindi lalaban. Kasi bakit? Baka dalawa silang malulunod. Amen? Yun po yung training. We need to choke them. Simba kayo, anak! Di ka simba ka! Sabi ko simba ka! Hindi makalaban yan, di ba? Tama, amen? Umuha dito! Kailangan mo dito sa Diyos! Diyos ka! Okay? Hanggang magustuhan niya. Ano yun? Simba ko, ano? Mamaya, Jollibee tayo. Ito ba Jollibee? Ito Jollibee, ha? Jollibee, ha? Ano gusto mo? Burger? Gusto mo yung... Try them, amen? Ang bilis ng araw, 16 years na siya, ang Jollibee. Gunting pa rin eh. Diba? Ayaw pumasok sa school, kapatid, pag walang baon, wala akong baon. Ayaw mo naman yung baon. Amen? Eh? Yung classmate ko, 1,000 ang baon, nang 500 lang, wow! Sana all. Nasikiyan nga, kapatid, minsan nakakalimutan namin padalhan. Dalawang buwan. Sabi may pera ka. Okay pa, sabi niya. Nag-check po ako kanina sa ATM, wala palang laman. Kasi wala kasi kami kinakarga. Wala na pala siyang pera. Wala na pala siyang pera. Ipasensya ka na. Ang dami kasi namin ginagawa. Busy kami dito. Abay, nawala na sa direction. Kaya po, ano po yun, mga kapatid? Yun, kabadalan. Pero, huwag ba walang halagay yung pera sa kanya? Ibig sabihin, mga kapatid, may pera siya o wala. Pag may pera, bonus sa kanya. Pag wala, ay okay lang, ganun po sa kanya. Nagulat kami, mga kapatid, natanggap niya yung record niya ng giving niya. June lang siya nandoon, 2025, June to December. Kalating taon pa lang, mga kapatid. Oo. Alam magkano cover yung giving niya doon sa San Pedro? 9,000. Sabi ko na, nilagay mo na lahat yan yung alawas mo. Pero yun po yung pag-ibig niya eh. Okay? Na gusto niya maging kabahagi sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi kong sabihin sana, dito mo na lang yung sa Putigaraw. Pero hindi, nandun po siya. Doon siya ginagamit ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Naunawan niyo po yung mga kapatid. Training requires time, requires patience, requires consistency. Character is not built accidentally. Amen? Hindi yun accidentally na built pagdamagan ay okay na. No! It needs patience, it needs time, it needs consistency. Dapat tuloy-tuloy, kapatid. Amen? We must get our children all the time, every time, mga kapatid. Huwag tayong malingat. Huwag natin pabayaan. Ang diablo ay kikilos sa kanilang buhay, mga kapatid. We need to lead them. We need to correct them because we love them, amen? Sabi po yan ng Bible, mga kapatid, we need to correct them. Anong pangkukorek natin, Bible? Amen. Salita po ng Diyos ang pangkukorek natin, mga kapatid, amen? Ay maganda, malaki Bible mo. Para pag hindi nila naunawan, matukan mo, amen?
Ako, malaki Bible ko eh. Ang super giant, di ba ba? Amen? Let's correct them. We need to lovingly correct them, mga kapatid. Amen? Ang Bible nagtuturo ng disiplina. Kasi marami kasi sa atin, mga kapatid, nakatakot ng mamalo, hindi na namamalo. Kung mga anak niyo, di kailangan paalo talaga. Wow, praise the Lord for that. That's great. That's good. Pero sinasabi ko mga anak ko, dito si Abi, nakaranas ng palo yan sa atin. Siguro mamaya pa ulit, amen? Pero tuturo ko siya, ba't kita pinapalo, anak? May kasalanan ka para maalala mo yung kasalanan mo. Bakit kita papaluin? Sabi ng Bible, ang nagmamahal na ama, pinapalo niya ang kanyang anak. Amen? Dahil mahal kita. Kanang sabi naman nila, pwede ko bang huwag nyo na lang ako mahalin? Okay lang naman, pwede niyo ako minamahal. Diba? Pero salamat mga kapatid, amen, na sila'y katuwang sa gawain po ng Diyos, mga kapatid. Amen! Okay? And lastly, mga kapatid, 5 minutes, hihingi ako ng 5 minutes. 24 verse 15, His family serves the Lord. His family serves the Lord as He leads them. Ano sabi ni Joshua? As for me and my house, we will serve the Lord. Na napakaganda ang ating pumamilya, naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, na nandyan po tayo, mga kapatid, na bawat isa, pag-araw ng linggo, hindi natin pag-uusapan kung tayo po'y sisimba, hindi natin pag-uusapan kung gigising tayo, hindi natin pag-uusapan kung saan tayo pupunta pag-araw ng linggo. Alam natin na tayo'y dapat nasa bahay-sambahan. Amen! Alam natin na dapat tayo nasa bahay-sambahan. You know what? Noong ako po'y nagtatrabaho, mga kapatid, ay po'y nagtatrabaho ni Mrs. There were times, mga kapatid, hindi ako makakabalik ng hapon kasi kailangan ko mag-report sa company. Si Kian, that time 8 years old, malit na bata, patpati na bata. Ito, 3 years old. Siyempre, pinapalaga namin sa bahay. Niwan namin sa bahay. Dalawa kami ni Mrs. May trabaho, panggabi si Mrs. Alam mo, sabi ko kay Kian, na hindi ka sumisimba para sa amin. Bumalik ka sa church ng hapon. Ang simba ko doon sa San Pedro, 5 o'clock p.m. Hanggang 8 o'clock p.m. po ang evening service. Kaya po siya mag-isa bumabalik. Tinuruan ko po mag-commute, mga kapatid, ng jeep. Doon po sa kalunsuran, mga kapatid, ng Laguna. At kaya nakakabalik po siya mag-isa. Kaya niya magsimba mag-isa, mga kapatid. Sabi ko sa kanya, hindi ka nagsisimba para sa amin, anak. Huwag ka lang sumimba dahil kasama mo kami. Sumimba ka kahit mag-isa mo. Ay, praise the Lord. 8 years old, mga kapatid. Nakapunta ng simbahan, mag-isa. At uwi na lang, sumasabay na lang sa mga kapatiran pagpa-uwi. Doon tinitira namin doon Santa Rosa. Ang simbahan San Pedro. Santa Rosa, Binyan, tapos San Pedro. 2 bayan, 3 bayan, mga kapatid. Ang kanyang dinadaki na tahat. Pero siyempre, bilang ama ng tahanan, mayroong pag-aalala kami minsan. Pero sabi ko, Panginoon, ingatan niyo po ang anak namin. Ingatan niyo po sila. Sapagat alam po ang ginagawa nila para sa iyong kalooban. Amen? Dapat ganun po tayo, mga kapatid. Hindi po tayo nag-iingat sa ating mga anak. Sabi po ng Bible model sa ating binasa kanina sa Proverbs, the horse is prepared unto battle, but safety is of the Lord. Hindi tayo nag-iingat sa kanila. Ang Diyos, kapatid. Amen? But we are sure, if they are in the will of God, sila'y naglilingkod kasama natin, mga kapatid. Sila ay maayos, sila ay protektado, sila, mga kapatid, nasa mabuting kalalagay, mga kapatid. Amen? That's why when the Lord called me in the ministry to surrender my life full time, ako'y nag-resign sa aking trabaho. Sinabi ko sa aking pamilya, mag-resign na ako sa trabaho. Magpo-full time ako sa church. Sabi ko sa misis ko, sasama ka ba? Sabi ni Ma'am Dayan, kanino ako pupunta? Ikaw na lang ang nag-iisang lalaki na pinaka-pogi sa mundong ibabaw na ito. Salamat na unawaan nila yung ministry. Si Kian, 10 years old. Ito po'y 5 years old. Na ako po'y mag-resign 2015 para mag-full time sa gawain ng Panginoon. Mag-aral sa Bible School. Okay? Sabi ko kay Kian, kakain kami ng hapunan. Sabi ko, Ken, ha? Mag-pray ka na. Mag-pray mo si Papa, pag-pray mo yung pagkain. Mag-pray nga, ang bata. 10 years old. Kami, Panginoon, salamat po si Papa. Magsusuko ng buhay. Salamat po, Panginoon, kayo po mag-provide ng aking pangangailangan. Turuan niyo po, Panginoon, kami na maglingkod sa inyo. Turuan niyo po, Panginoon, si Abby na wag na po magpabili-bili ng kung ano-ano. Kasi Papa ay mag-resign na sa kanyang trabaho. Kasi siya lang naman yung mahilig magpabili ng kung ano-ano. Sabi niya ito, lang siya magpabili ng ano-ano. Pero salamat po sa Diyos, mga kapatid, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Amen? At ngayon, yung aming anak ay nandun na. At minsan, nalalaman namin, sabi niya, Papa, may nagbigay sa akin. Sino? Hindi ko matandaan si ganito, si ganyan. Si sister ganito. Okay?
gawa na tayo po'y meron pong investment din naman po sa kanila doon nung tayo po'y nandoon mga kapatid. Amen? At sila'y, ayun po yung naging, kaya minsan, panatag kami, kahit di kami nagpapadala, mabubuhay niyo, paala sa buhay niya. Ang Diyos ang kikilos sa kanya, ang Diyos ang magkakaloob sa kanya. Kasi sinusubukan lang din naman namin siya, pero di siya nang hihingi. Hindi siya nang hihingi. Tinatanong lang na, meron ka bang pera? Wala na nga po eh. Kaya sasabihin niya, o sige, magpapadala kami, okay na ba yung 20 pesos? Kulang pa panigarilyo pa, sabi niya. Kapatid, wala nang pinakamasayang buhay kundi yung pamilya natin naglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Kaya kung may mga anak dito na wala pang mga magulang nyo, strive. Strive to win them. And continue. Saka kung hindi ka magpapatuloy, hindi mo na makikita na sila ay madadala mo sa Panginoon. Amen? At ganoon din ang mga magulang na nandito. Kung mga anak niyo po hindi niyo pa nadadala, strive to continue. Because you cannot see them in the will of God if you will stop, if you will quit. Amen? Patuloy ka pa rin. Because that is our honor. Wala man tayong kayamanan, kapatid. Wala man tayong karangalan ang tatanggapin sa salibutan nito. Pero ito'y makakatindig sa biyaya po ng Panginoon sapagkat alam po natin na tayo po ay lumalakad sa katwiran ng salita po ng Diyos. Amen? Amen. Wala nang pinakadakilang buhay, mga kapatid, kundi yung tayo po ay nagagamit sa kalooban ng Panginoon. Tayo po ay magsitayo. And fathers, Happy Father's Day. Amen? Amen. And mothers, submit to your husband. Amen? Children, obey your parents in the Lord. Amen? Amen. Para tayo po'y magkaroon talaga ng masayang pamilya. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong mensahe na nagkalog ngayong umaga. Pagpalain niyo po, Panginoon, to just a basic principle po, Panginoon, ngunit ito po yung napapabayaan na po. Gawa po ng sistema ng sanlibutan. At minsan, naging pabayaan na rin po, Panginoon, ang iba. Gawa po, Panginoon, sa nasanay na rin po sa mas madaling paraan. Pero meron pa rin po ang prinsipyo na yung salita na siyang mananatili po, Panginoon, is the best. Is the only lasting way, O God, for our family to go on according to your will. Pagpalaan niyo po ang bawat ama ng tahanan, bawat ina ng tahanan nandito, bawat mga anak po, Panginoon, bigkisin niyo po. Patuloy sa isang pananampalatay makapaglilingkod sa inyo, O God. And that is our honor. Yan po yung dangal po, Panginoon, amin pong na pinakadakila po, Panginoon, na amin pong matatamasa sa buhay po nito. Hanggang kami po ibabalik po sa inyo at marinig po, Panginoon, niyo pong commendation, well done, thou good and faithful servant. At ngayong umagang ito, kapatid, kay kinausap ng Diyos. Sabi po, mga ama ng tahanan, why not come to the altar today and talk to God? Kausapin natin ng Diyos. Pasalamatin natin ang Panginoong kapatid that God gave us a family. Binigyan po tayo ng pamilya and that family is precious in the sight of God. Meron po tayong asawang babae that she submits unto us. Meron tayong mga anak na natuturuan ng mga salita po niya, mga kapatid. Oh, hindi na ako mga tatay. Huwag kayo manatili dyan sa upo niyo. Why not come to the aisle? Mga tatay, come here, please. Mga tatay, come here, to the aisle. Let's come to God, near to God. We draw our family to God. Don't just sit down there. Don't just bow down to your chairs. Come to the aisle, fathers. Let's do that. Let's serve our God with our family. Sasabihin natin, Lord, use me. Lord, use me that I may lead my family unto you, O God. Just like Joshua when he said, as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. That's the greatest inheritance that you can leave to your family, that you can leave behind, that they see you serving God. And then one day, they will be aiming in their life, I want to serve also God just like my father, just like my dad, just like my mama, just like my tatay. How about that? How about that? Stop to God.
Amen. Amen. Are you blessed? Amen? Amen. At kayo mga kabataan, hindi naman po dahilan na wala kang tatay, hindi ka maglilingkod sa Diyos. You may be seated. Sabi ko nga po, mga kapatid, how I wish may tatay po. Ako po ay bata. How I wish may tatay po ako, sabi ko po. Pero wala talaga, dinalog ng Panginoon ako po ay lumaki na may tatay. Pero nagkaroon ako ng maayos na pangarap. Sabi ko, ayaw ko na nitong buhay. Mga pinsan ko, mga high school kami, manginginom na sila. Pero I evade. Naiwasan ko, kaharap ko po sila kapatid, pero tumanggi po ako. Sila may mga tatay na nagpipigil sa kanila, pero naiwan sila. Wala akong tatay na nagpipigil sa akin. Walang nagbabantay sa akin. Wala pa akong Bible noon. Wala pa akong simbahan. Pero sabi ko, ayaw ko ng ganyang buhay. Ayaw ko ng ganyang buhay. May dapat ganun din mga kabataan. Hindi porket wala kang magulang, sabi mo, wala ka sa magulang, kaya hindi ako makapaglilingkod sa Panginoon. That must be your stepping stone. Na mas lalo ka bang tumibay sa Panginoon upang madala mo ang iyong mga iyong pamilya sa Panginoon. Amen? Amen! Parents, we have the church. We have the church. We are accountable, especially tatay. We are accountable. Tayo po mananagot sa ating asawang babae, tayo po mananagot sa ating mga anak. Saan natin sila dadalhin? Gabi back this afternoon, amen? Pakituloy natin pag-agaral ng salita ng Diyos, amen? Tayo po magsitayo. Huwag natin kalimutan mamaya, fellowship natin, 1:15, simulan na natin 1:15 para may time pa kayo kumain, amen? 1:15 yung ating fellowship mamaya, balik po kayo. Okay? And then afternoon service natin at 2:30, amen? Practice 1 o'clock, practice 1 o'clock pa rin po yung practice ng ating pong sa bayang bigkas. Let's sing the song, Thank You Lord for saving my soul. Let us sing! Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for taking me home. Thank you Lord for giving to me thy grace salvation so rich and free. After the closing prayer, picture na yan, lahat ng mga tatay, lahat ng tatay, picture po tayo. Then you can have your picture with your family. Yung mga nang hindi pa nakapag-solo, picture po kayo kasi may maleta pa dyan, amen? Ay, kayo manalangin naman Diyos. Muli, salamat po for the great blessing, O God, that you have given to us today, for your word being preached. Thank you, Lord, for the people, O God, for their commitment. Pagpalaan niyo po. Ay pong pasabagan ng pag-iwaiwalay. Pagpalaan niyo po mamayang hapon for our services and our fellowship at 1:15. Ladies and men's fellowship. Pagpalaan niyo po, Panginoon, practice po, Panginoon, ng aming po mga BYF. Pagpalaan niyo po ang aming po afternoon service. Salamat po sa MBI. And dismiss us with joy in our hearts. In all these things we pray. In Jesus' name! Amen! Happy Father's Day! Amen! God bless everyone. Ingat po kayo. Picture mo na lahat ng tatay doon. Ay,